Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa West Philippine Sea. Yan na naman po, no? Tungkol po yan dun sa nangyaring resupply mission. Ganun din po sa aksidente, no? At yung pong meron pong pahayag ang ating ilang mga senador at ang China. At kung ano man ang pwedeng masabi naman ng inyong idol na number 1 senator, no? Pero bago po tayo magbigay ng opinion at reaction, i-flex ko muna po itong Haya Nature Resort. Nasa Barangay Panan, Botolan, Zambales po yan. No? For more details, go to their FB page. At ganun na rin po, i-flex ko rin ang mga kasamahan ko sa The Nomads. Shout out po lahat sa inyo. At ganun din po, salamat sa lahat ng ating channel members na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa ating channel. At ganun din po, shout out sa ating mga kasama sa ating mga video premieres, yung mga regulars po, no? Hindi ko na po kayo babanggitin, napakadami nyo na po. At ganun din po sa ating mga silent viewers. Shout out po lahat sa inyo and may God bless you all. So, punta na po tayo, pero bago tayo mag-discuss ng main topic, i-shout out din natin ang ating Team Gilas Pilipinas, no? Nag-champion po sila, nag-champion, tama naman, di ba? Gold medal po ang ating bansa sa katatapos lang po na Asian Games, no? Diyan po sa China. Biruin nyo? Nanalo tayo sa loob ng China. Congratulations sa Team Gilas Pilipinas. Congratulations kay Coach Tim Cone. Champion! Iba talaga ang champion coach. Mahusay talaga mga kababayan si Coach Tim, no? Very successful coach po siya, no? Actually, siyempre, maka-Hinebra ako, no? All the way, die hard Hinebra fans. Nung panahon nila Jolas, nila Abarientos, Hawkins, sino pa ba yung mga kasamahan na yon, no? Laging talo Hinebra diyan eh. Kasi magaling mag-coach at magaling basta magaling na coach si Coach Tim Cone, parang yung motivation, no? Sa well respected siya, ginagalang ng mga players. No, napakagaling. Ngayon nasa Hinebra na si Coach Tim. Ilang beses nag-champion ng Hinebra ko. Tapos pinalitan si learning experience coach. Di ba? Ano nangyari? Wala na yung learning experience. So, di ba? They already learn and they learn how to win and they become champions. So, we are the champions, my friends. Tingnan nyo po yung larawan na yan. Nakaka-proud po, no? Wala mo nang iiyak. Maghiyawan tayo. Pinanonood ko po ito kanina. Nakakabahan na ako eh. Siyempre, parang si Manny Pacquiao lang yan. Pag nanonood ako ng laban ni Pacquiao, putragis, kabadong-kabado. So mga kilala ko lang dyan, siyempre, mga Hinebra player, si Scotty, si Japet, saka si Brownlee, si Junmar, kilala ko yan. No, pero yung the rest, hindi na. Baka naman meron na naman pipiyok dyan. Mga foreigner naman yan, mga pilam. Isa lang masasabi ko sa inyo. Wapakels. As long nanalo ang Pilipinas, wapakels pa sasabihin yung negatibo. Hindi kayo maka-appreciate ng pagkapanalo ng ating bansa. Puro na lang may negatibo. Foreigner yun eh. Si Brownlee, si Newsom, si Kwame. Wala akong pakialam sa sasabihin nyo. Basta nanalo ang Pilipinas, mabuhay. Congratulations, Team Cone, no? Sana magkita tayo, pa-autograph naman. Sa mga kabarangay dyan, no? Nanalo na naman po ang coach natin, no? Barangay Hinebra. Die hard. Di po ba? Yan na po, na? Congratulations again sa Samahan ng Basketball ng Pilipinas. Wala na tayong learning experience. Nanalo na po tayo sa wakas for how many years yun? Okay, panahon pa ni Kaloy Loy Saga nung nanalo tayo dyan.
Eto na po, punta na tayo dito, no? May papanood po akong video sa inyo na kung saan ulat po ito ng PTB, no? Ito pong resupply mission na ito, nakakaawa. Ang title po nung video na to, mga barko ng China, ilang beses hinarang ang mga barko ng PCG at resupply boats ng AFP, no, sa Ayungin. Continuation lang po ito nung ating binlog kahapon about doon sa resupply nila. So ito medyo mahaba-haba po ito mga kababayan, ano? 9 minutes and 41 seconds. Ito po, hindi ko na po isasama ang pagmumukha ko dito para makita nyo po ng buong buo yung video. Okay, sabay-sabay nating panoorin. Ito po. Matagumpay ang pinakahuling resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal. Pero muli silang inamon ng China Coast Guard at mismong si Special Envoy to China Teodoro Locsin Jr. nasaksihan po ang mga panggigipit na ito ng mga barko ng China. Kumuha tayo ng update mula kay Patrick De Jesus live. Patrick? Aljo, gaya ng mga nakaraang resupply mission, ilang beses hinarang ng mga barko ng China ang mga barko ng Philippine Coast Guard at resupply boats ng Armed Forces of the Philippines. Pero sa pagkakataong ito, hanggang 1 metro ang pinakamalapit na distansya ng China Coast Guard nang mag-dangerous maneuver ito sa isa sa mga barko ng PCG. Halos 1 buwan matapos ang matagumpay na RORE mission, muling tumulak nitong Martes ang BRP Cabra at BRP Sindangan patungo ng Ayungin Shoal. Mga barko ng Philippine Coast Guard nasasama sa 2 bangkang sibilyan ng AFP na mag-aatid ng supply sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Sumama rin sa misyon si Special Envoy to China, Teddy Boy Locsin Jr. Pero hindi pa man tuloy ang nakakalayo. Naispatan kaagad ang spy plane ng People's Liberation Army ng China. Alas 7:30 ng gabi, isang unidentified drone naman ang lumipad malapit sa BRP Cabra. Bandang alas 5 ng umaga ng Miyerkules, nakatagpo sa rendezvous point malapit sa Sabina o Escoda Shoal ang 2 resupply boats, ang Unaiza May 1 at Unaiza May 2. Nakita na ring nakasunod na ang barko ng China Coast Guard na may bow number 4301. Pasado alas 10 ng umaga, mas lumalapit sa Ayungin Shoal ang mga barko ng PCG at resupply boats ng AFP. Mapapansin na rin ang mas marami pang presensya ng mga barko ng China. Mas dumidikit pa ang isang barko ng CCG na may bow number 5201 na dinaanan ng BRP Sindangan at Unaiza May 2. Ilang distansya lang ang lapit sa atin ng isa sa mga barko ng China Coast Guard at patuloy tayong sinusundan nito at ang resupply boats ng AFP habang tayo ay papalapit ng Ayungin Shoal. Ilang beses namang niradyohan ng mga barko ng PCG ang mga barko ng China na sumusunod sa resupply mission. This is Philippine Coast Guard, BRP Cabra MRRB 4409. You are blocking our planned route. Your action will affect Philippine-China relations and will be reported to concerned authorities over. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Sindangan, MRRB 4407. You are blocking to our planned route. Your actions will affect Philippines-China relations and will be reported to concerned authorities. Over. Sa kabila nito ay pilit sumunod ang mga barko ng China, gaya ng isa pa na may bow number 21551. Mas malit ito ng barko ng CCG na kayang-kayang magsagawa ng dangerous maneuver. Ilang distansya lang ang lapit na ito mula sa isa sa mga resupply boats ng AFP, ang Unaiza May 2. At sa di kalayuan, mayroon pang isang barko ng CCG ang nakasunod sa atin. Habang tayo ay mas papalapit ng Ayungin Shoal, ay makikita na rin ang presensya ng mga Chinese maritime militia vessels. Hanggang sa tuluyan ng nagmaniobra ang barko ng China sa harapan ng BRP Cabra. Naging katuwang ang Chinese maritime militia vessels sa ginawang pag-ipit sa barko ng PCG. Ito yung palagi ng ginagawa ng China Coast Guard sa tuwing magkakaroon ng resupply mission dito sa Ayungin Shoal. Aharangan ng barko ng China ang mga barko ng PCG, kung saan kabilang na rin ang mga Chinese maritime militia vessel sa ganitong uri ng estratehiya. Ilang beses pang nag-dangerous maneuver ang China Coast Guard
at bantay sarado sa galaw ng BRP Cabra upang maihiwalay sa resupply boats. Ganito rin ikinahon ng mga barko ng China ang BRP Sindangan. Pero sa BRP Sindangan, hanggang 1 metro na lamang ang naging distansya nang mag-dangerous maneuver ang China Coast Guard Vessel 21556 at muntik pang magkabanggaan. Sa pambihirang pagkakataon, malapitan ding nakita ang isa sa mga warship ng People's Liberation Army Navy kung saan 0.5 nautical miles o walang 1 kilometro lamang ang distansya sa BRP Sindangan. Bago naman mag alas 12 ng tanghali, nakalusot ang parehong resupply boats at nahihatid ang mga supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nag-deploy din ng mga eroplano ang Pilipinas na naging katuwang sa RORE mission, ang Nomad plane ng Air Force at Islander plane ng Philippine Navy. Matagumpay na nakumpleto ang resupply mission kung saan nakarating ng BRP Sierra Madre ang resupply boats, habang hanggang 8 nautical miles ang pinakamalapit na distansya ng mga barko ng PCG mula rito. Ang lahat ng ginawang pagharang ng China nasaksihan mismo nang nag-obserbang siloksin na lula ng BRP Cabra. Mariin namang kinondena ng PCG ang mga naging aksyon ng China, kabilang na ang malapitang presensya ng PLA Navy, lalo na ang 1 metro na lamang na distansya ng China Coast Guard. Nakakabahala siya in a way na kung hindi magaling ang ating mga Coast Guard skippers, no, na nagmamando ng ating mga barko, may posibilidad na tayo ay bumangga sa China Coast Guard vessel at maging isang incident ito at it might jeopardize ang kaligtasan ng ating mga personnel. At the same time, as I said, no, sa optics na to, kung tayo palagi na lang ikakat tapos babanggain natin sila, ang mangyayari sa narrative nila, binangga natin ang China Coast Guard vessel. So ito ang ating iniiwasan, no? Mas naging aktibo rin ang Chinese maritime militia vessels sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas. Unlike before that the Chinese maritime militia vessels are somewhat pretending still as a Chinese fishing vessel just loitering in a particular area. But in this past 2 resupply operation, you can actually see Chinese maritime militia vessels maneuvering and appearing to be taking command from the China Coast Guard as it assists this China Coast Guard vessels in successfully blocking the Philippine Coast Guard vessels. Aljo, iginiit ng PCG ng Philippine Coast Guard na karapatan ng Pilipinas ang pagsasagawa ng resupply mission para sa ating mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. So yan po, no, mga kababayan, napakahirap nito. Eto pa, no, idadagdag ko lang ito kasi nakita ko po ito sa Twitter account po ni Commodore J. Tariela. Yung sinasabi sa balita na yung halos lang lumapit ng 1 meter, hinarang po ng Chinese Coast Guard. Eto siya, kumbaga ito siya, di ba? Eto tayo, papunta tayo ng Ayungin, hinarang no? Mamaya sabi natin kung anong intention nitong mga siraulong Chinese na ito So pakita ko lang sa inyo, may mga talaga, I think may mga international dito mga journalist, no, mga media sa video na ito na galing po kay Commodore J. Tariela. 45 seconds lang naman po, pagbigyan nyo na po. Eto po. Bababa. Ha? Walang kita ro. So yan po, no, mga kababayan, nakakagigil. Nakita nyo kung paano talaga mangbuli. Sabi nga po ni Aljon Jimenez, yung anchor dun sa PTV4, no,
ang gusto po talagang mangyari, no, yung sinasabi natin kanina, ang gustong mangyari ng China ay tayo ang mag-initiate ng aksidente. Tayo ang bumunggu sa kanila para meron po silang reason. No? Hindi natin alam kung anong gagawin nila pag sakasakali lang. No? Hindi natin napigilan, hindi napigilan ng skipper ng barko, yung nagtitimon ng barko ng Coast Guard na matamaan yung kanilang barko. Di po ba? In the first place, bakit kahaharang dyan? You are really looking for something. They are just waiting for something. O di kaya tayo ang maunang gumawa ng action. Tulad nga ng pagbunggo. Tulad nung sinasabi ni Mr. Aljon Jimenez ba yun? No? Yung ano. Sabi niya, hindi nila gagawin. Hindi nila gustong manakit. Nag-aantay sila na sila ang masaktan, na sila ang madehado, 'di ba? Kino nyo hinarang eh. Tapos yung nangharang, sinasabi nga doon kung maalala nyo, yun yung pinakamaliit na Coast Guard nila na mabilis magmaniobra, no? Grabe oh. Buti na lang, sabi nga ni Commodore, magaling yung mga skipper natin. Kailangan mahusay kang yung humahawak manibela sa preno. Kailangan mahusay eh. Di po ba? Nakakagigil mga kababayan. Tapos ang ginawa pa nilang strategy, inihiwalay, yung sinisegregate nila, yung talagang iniikutan nila, no? Kinukuyog nila yung Coast Guard para hindi makasunod doon sa resupply boat natin. Tapos kukuyugin din nila yon. Ang galing eh, no? Nakita nyo yung kung napansin nyo, kung saan nakasakay si Special Envoy Teddy Boy Locsin. Di ba naandun siya? Talagang sumama siya. May mga official tayo, talagang dinodokumento nila. Yang si Teddy Boy Locsin, pumalag yan eh. Sa China, minura niya yung mga yan eh. Di ba nung DFA secretary siya ni Duterte? Kaya sabi ni Duterte, walang magsasalita, shut up. Pinagbawalan, no? Ayun. Ay, pasensya naman. Napamura na naman tayo, no? So, at least believe po ako sa Coast Guard. Saludo po ako sa lahat sa inyo dyan, no? At least you have all the patience, no? Yung talagang nakakapagod yan. Kayo po, yung mga, meron tayong mga nanonood dito na former Coast Guards. Siguro, alam nyo yung tinutukoy natin na yung driver, sabihin ko na, skipper, skipper ng boat. Ang hirap nyo, no? Gaganong-ganong ka, tapos yung nag-aano sa'yo, op, di ba? Hindi ko po alam kung ano yung tawag sa mga ganun. Pasensya naman po. Pero sabi nga ni Mr. Anjo, yung China hindi gagawa ng ganyan yan. Ayaw nilang makapanakit, ayaw nilang sila ang mauna. Ang gusto nila tayo mismo para may rason sila. O ayan, binunggo kami, kaya lang ako nag-retaliate. Ganon. Di po ba? So, at least kahit papano po, nakapag-resupply naman ng maayos sa Ayungin. Tapos, nung pabalik na, di ba yung kahapon, sinasabi ko, di ba? Sabi nga nung si Ray Fowell, hinaras pa rin sila from Ayungin Shoal. Meaning, galing na sila ng Ayungin, nakapag-resupply na, pabalik na sa mainland natin, sa ating bansa, hinaharas pa rin. Talagang mga bully talaga. Mga bully, B-U-L-L-Y. Grabe, mga kababayan. Sobra. O ngayon yan, napanood siguro yan yung inyong idol na si Lobin. Ito, Lobin. Ikaw, Lobin. Anong masasabi mo dyan? Shut up, mga usiserot KSP. Baka yun lang. Gayahin natin si Dato Lapu-Lapu maging matapang. Ayun, matapang sila. Si Teddy Boy, matapang. Pumunta doon. Daig ka pa nito, Teddy Boy, ikaw pala eh. At least si Teddy Boy, nung minura niya yung mga yan, sumama pa siya sa resupply, talagang nagdokumento siya. Ikaw, hinarang ka ba? Di ba palakpakan mga kababayan? Sir Teddy Boy Locsin, saludo. Ayun, di ba? Naranasan ni Teddy Boy Locsin na maharang siya ng Coast Guard ng Chekwa. Nakita nyo sa balita, si Lobin, hinarang ba? Nung nagwagayway ba siya ng ganon? May humarang ba sa kanya na Coast Guard? Di po ba? At nakita nyo sino yung pumalibot doon kila Teddy Boy? Aside sa Coast Guard, mga Chinese militia vessels, nakita nyo?
Kita nyo, wala naman trabaho yung mga yun. Kala mo mga mangingisda. Hindi, nangongolekta yan ng mga tapos tinawag lang yan. Grabe gamit na gamit talaga mga komunistang mga hinayupak. Yan ba, Lobin? Anong makokomento nyo dyan? Ikaw ba to? Wala kayong mga statement. Yung mga artista dyan. Si Rebilla, walang statement. Lito Lapid, tahimik mga takot po. Yan ang mga duwag. Duwag magsalita, hindi makondena yung ginagawa pangbubuli ng China sa atin. Mabuti pa si Teddy Boy Locsin. Palakpakan, yan ang matapang. Hinarang pero nagbibideo siya, nakita nyo? Ikaw Robin, ba't di ka sumama doon? Di ba? Reserve Army ka pa. Lieutenant Colonel. Dapat nakipag-ugnayan ka sa AFP paano nyo naman ako? I-inform nyo naman ako kung kailan kayo ulit magre-resupply. Baka pwedeng sumabit dyan. Di ba? Ganon. Walay. Senator na ako. Hindi na ako pwede dyan. Pangatlo na kami sa pinakamataas na namumuno sa bansa. Walay. Bakit si Teddy Boy? Ambassador. Di po ba? Special envoy to China. Pero dinocument niya. Laban. Yan ang di ba? Hindi ka kasi nanonood ng Dabarkads kaya ata ABS-CBN kaya ata, Lobin Wala. Panis na naman si Lobin. Wala na naman. Si Bato, panis. Wala. Di ba? Tahimik. Mga siguro they're taking from the book of President Bongbong Marcos. Reframe. Reframe ba? Si Lobin, panay ang bati ko sa kanyang mga bashers. Shut up, mga ususero at isusera. Mga ugok sinong ugok ngayon. Dinaig ka pa ni Teddy Boy Locsin. Binakapan niya yung sinabi niya. FU kayo, sabi niya. Tapos sumakay siya dun. Talagang pinatunayan niya. Sinong matapang? Si Teddy Boy o si Robin? Teddy Boy ako. Nandun siya. Talagang sumama siya. Kita niya yung panghaharas ng mga Chekwa. Di ba? Alis na tayo diyan kay Lobin. Wala tahimik. Buti na lang tayo nakatungtong, Siya nakapatong. Really di ba? Ito po. Ito naman, yung ipapakita nating video sa inyo ay yung dito po sa mga yung nangyari po diyan sa West Philippine Sea, yung aksidente po. Ito po, ulat din to ng PTBC, Sir Anjo ba to? Aljo, 3 minutes and 2 seconds. Panorin po natin mga kababayan. Aksidente at hindi raw sinasadya ang pagbangga ng isang barko sa bangka ng mga mangingisdang Pilipino sa karagatan ng Pangasinan. Ito ang inisyal na investigasyon. Resulta ng investigation ng Philippine Coast Guard. Lumiham na ang PCG sa Marshall's Island bilang bahagi ng isinasagawang investigasyon sa naturang insidente. May ulat si Bea Bernardo. Hindi pa rin mapigilan ni Michael na maging emosyonal habang sinasariwa ang trahedyang dinanas nitong Lunes. Isa siya sa mga nakaligtas na mangingisda sakay ng FBD rin na lumubog matapos mabangga ng isang foreign vessel. Ayon sa kanya, malaki ang naging epekto ng insidente sa kanyang buhay. Ito lang po talaga yung alam kong hanap buhay. Hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil po sa sobrang hirap. Siguro po magpapahinga lang po kahit mga ilang buwan. Tapos susubok ulit ng isda. Lumalabas sa investigasyon ng Philippine Coast Guard na aksidente ang nangyari sa karagatang malapit sa Pangasinan na ikinasawi ng 3 Pilipinong mangingisda. Sinabi ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu na posibleng hindi napansin ng Pacificana, isang crude oil tanker na may dalang watawat ng Marshall Islands na nakaangkla ang bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Galing sa Incheon, South Korea ang nasabing barko at patungo ito ng Singapore. Base na rin sa salaysay ng mga survivors, nagkaroon ng tribunada o malakas na alon at restricted visibility noong mga oras na dumating ang barko. Nakipag-ugnayan ng PCG sa Port of Singapore hinggil sa nangyari. Nagbigay na rin ng sulat ang ahensya sa Marshall Islands para ipaalam sa kanilang Ministry of Transportation at Communication ang kinasangkutan ng kanilang barko. Sa atin, meron tayong independent investigation dito sa atin and they will do it independently doon din sa kanila.
May arrangement, meron naman yung mechanism. Magpapadala ang PCG ng representative doon. Sa oras na matapos ang investigasyon sa kaso, isusumiti ng PCG ang kanilang findings sa Department of Foreign Affairs na siyang aaksyon para maghain ng diplomatic protest. Sa ngayon, ang malinaw, hindi sangkot ang China sa insidente. Ito'y matapos magkaroon ng haka-haka na posibleng China Coast Guard o Chinese Maritime Militia ang nasa likod ng insidente. Binigyang diin rin ng ahensya na hindi sa bisinidad ng Bajo de Masinloc nangyari ang insidente, kundi nasa 180 nautical miles ito ng Agno, Pangasinan. Maging ang ilang biktima naniniwala na aksidente ang nangyari. Malaki aniya ang barko kaya't posibleng hindi nila naramdaman na tumama sila sa bangka. Hindi ko po sure sir dahil siyempre po madilim po. Pero sa palagay ko po sir, di ba po ang barko may radar naman po yan. Nadidetect nila kung mayroon ba o walang tatamaan sila sa daan. Sa ngayon, ang hiling ng mga biktima ay makipag-ugnayan sa investigasyon ang may-ari ng barko at tulungan sila. Bea Bernardo para sa Bayan. So yan po no mga kababayan, ako. Ayoko na namang maluha dito. Pinapanood ko din naluluha ako. No, lalong-lalo na nung nagsalita yung Michael, sabi niya hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral kaya sa sobrang hirap, yun lang po ang naging trabaho niya. Pero papahinga lang daw po ng mga ilang linggo, tapos sabak ulit sa pangangisda kasi lang po ang kabuhayan nila. Hindi po sila, talagang di mo makakarinigan no, ng hinanakit sa gobyerno, hingi ng tulong sa gobyerno. Ngayon ang dapat talagang tinutulungan. Talagang gusto lang nilang magtrabaho, hindi magpaasa sa gobyerno. Tulad pa rin nung sinabi nung isang mangingisda. Sabi niya, hindi rin nila malaman kasi so madilim, ganyan. Dapat, sabi niya, tulad ng sinasabi ko sa inyo, dapat yung mga ganyang malalaking barko may mga radar-radar. Baka nakatulog nga, inisip ko, baka nakatulog yung nagtitimon doon sa deck eh. Yung tumitingin, baka nakatulog yun eh. Dahil madaling araw eh. Di po ba? Pasensya naman. At least ito, kumikilos ang Coast Guard. Nagbigay na po sila ng mga letter sa Singapore, sa port na yon. At doon po sa flag nung yung flag representing na yung barko diyan pa sa Marshall Island. So magkakaroon ng investigasyon. Ito nga po sa balita ng Philippine News Agency, yan PCG personnel in Singapore to probe vessel in West Philippine Sea ramming incident. Yun na lang po, hindi natin babasahin yan kasi naibalita na rin lang. At least meron pong ongoing, hindi yung natitenga, di po ba? Nakita yung mga itsura ng mangingisda natin, nakakawa, no? Talagang makita mo, talagang bilad sila sa tubig alat, no? Sa tubig dagat, no? Kakaawa. Ito pa po, isama na natin to sa Manila Bulletin. Update po ito, October 6, BIFAR, yung Bureau of Fish and Aquatic Resources, provides aid to bereaved families of Bajo de Masinloc. Hindi po Bajo de Masinloc, kinlarify po nung reporter na iyan po ay nasa 180 nautical mile of Agno, Pangasinan. No, hindi po sa Bajo de Masinloc nangyari yung aksidente. So nagbigay na po sila ng tulong sa mga nabiktima at sila po ay nakikiramay. Di na natin babasahin ng buo sa inyo yung balita kasi narinig naman na natin at kinaklarify din po, inuulit-ulit ng balita ng reporter na hindi po sangkot ang China, ang Coast Guard ng China, ang any maritime militia vessels ng China. Wala pong kinalaman kasi marami daw po ang nagpapakalat ng espekulasyon na baka China. Ano ba gusto nyo? Gusto nyo ba yung mangyari na? Yung sinasabi ni Robin na maghanda na tayo? Hindi pa nga nakakapaghanda, hindi pa nga natutupad yung kanyang reserve officer. Tapos puro kayong maling espekulasyon. Makinig po kayo sa presidente. Di po ba? At kay DOTR Jaime Bautista, reframe. Let the investigation do its talking, no? Yung proper authorities. Pag hindi kayo authorized na mag-imbestiga, then shut up. Yung ginamit ko na yung sinabi ni Lobin. Ito po, sama na natin ito ulit. Sabi ko sa inyo, may mga dyan, sisingit, no? Senators want probe on ramming incident in Pangasinan. Ayan po, gusto po ni Senator Ronald De La Rosa at Francis Tolentino na magkaroon ng congressional inquiry on the ramming of a fishing boat by a foreign vessels on the waters of Pangasinan na nag-cause po nung
pagkamatay ng 3 nating kababayang mangingisda. Sabi po dito ni Tolentino, yes, mag-file tayo ng resolusyon para maimbestigahan talaga yan kung sino talaga ang responsable. Di maiiwasan na magduda yung tao, baka mamaya registered sa ibang entity yung ship na yan. Tapos baka mamaya ginamit purposely talaga ito. Niram lang yung yung fishing boat dahil nagalit na sa ating mga fisherman, di ba? Pwedeng mangyari. May punto naman po. So sige, imbestigahan natin. Imbestigahan nyo po. So in aid of legislation, ako po mag-a-agree sa ganyan para totoong malaman natin na hindi ba yung tulad ng sinasabi nila na baka ginamit lang yan, hindi pala totoo yan, at malaman din natin yung reason. Di po ba? Alangan makakita ng justice tong mga mangingisda na ito. They want justice eh. As an investigator, you have to look at all angles. So, ayan pa po ang sabi, no? Ay, ang nagsabi pala nun, sorry, I'm correcting myself, si Bato de la Rosa. Pasensya naman po. Ang nagsabi po nun, mga statement na yon ay si Senator Bato de la Rosa. So, yan po, no? Nais nilang imbestigahan para lalong malaman, no? Tama naman, may point naman doon si Senator Bato. Huwag nyo na pong kargahan yan. Gusto nilang mag-imbestiga para po talagang malaman, no, may katarungan na maibigay sa ating mga fishermen. Ako po, agree ako. Kung kayo, anong take ninyo, nasa sa inyo na po yan. Eto po, baka magulat pa kayo, ha? Eto na. Kino-concise na lang natin para hindi masyadong mahaba. At baka ma-high blood naman ako dito. Baka mapansin na naman tayo ni Ai Chang dyan. Blood ka na naman, kuya. Sasabihin ka sa akin. Okay, eto po, no? Nakita ko po ito sa GMA News Online. Kahapon, anong October 5 pala ito. Nako, eto po. China condemns Philippine resupply mission to Ayungin Shoal. Kinundi na pa tayo. Yung bully, kinundi na pa tayo. Bakit ganyan? Kasi karapatan din nila kasi they are also claiming no? Sa amin yan bakit ganyan? Kung tayo nagpa-file ng mga diplomatic protest, sila rin. Feeling nila, aggrieved sila, aggrieved party. Feeling nila, kawawa sila. Sa bagay, ang bully, no? May problema ang bully talaga. No? Maraming factors na pwedeng maka-apekto sa pagiging bully, no? Kaya nagiging bully. Yung China, ang factors nila, greed, katakawan, kasi mga komunista, no, hindi naniniwala sa Diyos, walang pakialam sa human rights ng mga tao, walang pakialam sa soberenya ng ibang bansa. Ganyan po yan, greed. Yan. China has condemned a mission by 4 Philippine ships to resupply Filipino troops in Ayungin Shoal, claiming the vessels have entered its waters in the Spratly Islands without its permission. Sabi ko na nga ba, ito na naman to no? Aray ko po. Philippine supply ships and 2 Coast Guard ships entered the waters in China's Nansha daw islands without permission from the Chinese government. Ayun po yung sabi ng kanilang Chinese Coast Guard spokesperson, Gan Yu Letche. Ayun lang masasabi ko sa iyo. Di ba? Kino-condemn daw nila. Di file a diplomatic protest parang nung ginagawa namin. Ang tanong, meron ba kayong karapatan dyan? Meron ba kayong arbitral ruling na tulad nung sa amin? Lobin, anong masasabi mo dito? Antayin natin ang matalinong rebuttal, kasagutan ng inyong number 1 senator, yung idol na idol ni Lulu. Joke lang, Lulu. Wag kang magtampo, no? Ano kayang masasabi ni Mr. Wonderful tonight? Biruin mo, sila na nangharang, sila na ang nag-i-instigate, sila pa ang nagkondina. Classic movie. Kaya pala gustong-gusto ni Robin, no? Classic movie, no? Di ba? Ganun yung mga movie. Kumbaga, yung bully pa kala mo siya pa ang kawawa Yung pala talagang siya ang bully. Anak naman ng siopa.
Natatawa na naman ako dito. Ayaw kong ma-high blood talaga. Dinadaan ko na lang sa tao eh. No? Oh, walang statement ang inyong number 1 senator. Kaya sabi niya, shut up, Tories. Usisero ka. Minsan, kailangan mong mag-usi para you are aware to your surroundings. Para hindi kayong nahuhuli sa balita. Ikaw na. Di ba? Maganda ng usi kaysa sa KSP. Di ba? Yun yan. Oh, anong mas masarap? Nakatungtong, nakapatong. Oh, di ba, Mr. Loben? Ikaw, anong papalagay mo? Kayong mga nakatungtong sa kalabaw, siya nakapatong sa kalabaw. Really, di ba? Tama, mali. Kaya talaga, buti na lang at least yung resupply mission successful. Pero nakakaawa naman, mga kababayan. Bulok na nga yung BRP Sierra Madre. Pati yung resupply boat, walang asenso. siguro yun. Hindi ko alam correct me if I'm wrong. Kayo po dyan sa mga Coast Guard o sa mga uniform personnel natin, sa military. Yung bang nakita nyo yung dalawang resupply boat ng AFP? So yung po ang tanong ko lang, bakit parang hindi ma-improve yung resupply boat ng AFP? Wala po bang budget doon? Gandahan nyo naman tulad nung sa Coast Guard yung pwede ba bilan nyo ng resupply boat yung ating mga AFP? Nakakaawa na. Pero wag ka, small but terrible, di ba? Ay nako. Talagang kinawawa po ng mga previous administration ang ating armed forces. Kawawa po. Simula nung naupo si Curicong, babalik na naman tayo kay Curicong, historian tayo. Sa kanila po yan eh. Nung panahon ni Apo Lakay, nakaka-invento na nga tayo ng sarili nating mga baril eh. Meron pa nga tayo yung mga long-range missiles. Tayo nga ang sikat noon sa Asia eh. Wala yung China pagdating sa armaments natin. Di ba meron pa tayong military parade sa Luneta? Meron po yan. Panoorin nyo dyan. Hanapin nyo sa YouTube. Meron yan. Yung nagmi-military parade, nakaganon si Apo Lakay. Proud naman tayo. Yan ang presidente ko. Di mo, may mga long-range missiles. Tapos may mga nakaka-invento ng mga baril. Nung umupo si Curicong, wala na, bye-bye, naging na lang, pinakilo na lang siguro yung mga yun. Pinakilo niya, walang yayo, ngayon nangyari. Tingnan nyo, resupply boat. Parang pang tourist spot na boat naman yun. Bilan nyo po yan, Pangulong BBM. Bilan mo nga yun, nakakaawa, kaya kinakaya-kaya ng iwa water gun. Mamaya yung Nerf water gun lang, baka tataob na yung ating bangka. Ano ba yan? Palitan nyo naman, Pangulong BBM, palitan nyo naman. Kasi si Lobin, walang sinasabi dyan, Tapang siya. Matapang siyang itikom ang kanyang bibig. Ano na, Lobin? Daig ka pa ni Teddy Boy. Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.